Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Atin pong pagbulay-bulayan ang Juan 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako po ay naniniwala na ang verse na ito ay familiar sa atin, ang salitang pastol o a shepherd, sapagkat ito ay maaring kaparalel ng Psalms 23 na The Lord is my shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ano ba ang katangian ng pastol? Ang pastol na kumakalinga, ang pastol na nag-aalaga, ang pastol na tumitingin sa kanyang flocks, at siya ay gumagabay, siya ay nag-nurture, nag-iingat sa mga tupa. He is the one who lays down his life for the sheep, Ang mabuting pastol pala ay talagang handa niyang ibigay ang kanyang panahon, ang kanyang commitment, ang kanyang sarili sa pangangalaga ng kanyang mga tupa, sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. At kaya kung maalala natin yung kwento ng The Lost Sheep, ay talagang ipinakita yung kwento sa parable na yon na hinanap nung shepherd yung nag-iisa, sapagkat bawat isang kaluluwa ay napakahalaga. Ganito rin tinitingnan ng Diyos ang ating mga buhay, na si Jesus bilang pastol ng ating buhay ay gumagabay, kumakalinga, humuhubog, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Siya ang pumapatnubay sa atin. Siya ang ipinako sa krus sa kaligtasan ng sanlibutan. Si Jesus na ipinako sa krus para sa kaligtasan mo. Jesus lays down His life for you and for me. That is very privileged. Despite na hindi tayo karapat-dapat. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa na nagpapahayag na Jesus is the only way to salvation. Sapagkat bilang pastol, siya ang nagtumitingin sa kanyang mga shepherd, o bilang pastol tumitingin sa kanyang mga sheep, kung paano sila paghiwalayin, paano ikakategorize yung mga tupa accordingly, At ganun din ang ating Panginoon. Ang Diyos ang hahatol sa atin. Si Jesus ang pastol na hahatol kung sino yung tupa na dapat makaranas ng kaligtasan at ang tupa na hatulan ng kaparusahan. Lahat tayo ay naghahangad ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay naghahangad ng buhay na malaya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung nais natin na maranasan ang Panginoon bilang ating pastol, magpasakop tayo sa Kanya. Huwag tayong maging pasaway na tupa. Huwag tayong maging tupa na mas nasusunod pa tayo kaysa dun sa ating shepherd. Pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang pangungusap ng ating Panginoon. The Lord speak to you. Ang Diyos ay nangungusap. At sa kanyang pangungusap, siya ay nagpapakilalang ako ang pastol. Ako ang mabuting pastol, dahil maaaring may mga masamang pastol na gumagabay sa iyo upang mapalayo ka sa Panginoon. Kapatid, ito ang pinaka-iingat-ingatan natin na maiwasan upang tayo ay manatili sa flocks ng ating Panginoon. Tayo ay masakop
sa biyaya ng Panginoon. Doon tayo sa kalwalatian, doon tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, masecure niya tayo. Kaya mga kapatid, ano ang iyong pasya? Tayo ay patuloy na manalangin, magbulay-bulay, pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Upang sa ganon, tayo ay manatili sa ilalim, sa bisig, sa yakap, sa pag-iingat ng isang mabuting pastol na ating Panginoon. At tayo ay maligtas mula sa kapahamakang dulot ng masamang pastol. Muli, mga kapatid, mahal ka ng Panginoon at nagpapahayag siya na ang hangad niya para sa iyo ay buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, salamat po, ikaw ang aming mabuting pastol. Patawarin niyo po kami kung kami ay nalilihis ng daan. Patawarin niyo po kami kung kami parang tupa na ayaw makinig sa aming pastol. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, O Diyos. At nawa po, lagi naming kilalanin ang presensya ng pastol na gumagabay sa amin, nag-iingat sa amin, pumuprotekta sa amin. Ang pastol na magliligtas sa amin. Kaya O Diyos, pagpalain ang lahat ng patuloy na nananalig at nananampalataya sa inyo. At pagpalain ng bagong buhay yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Nawa, O Diyos, muling masumpungan, makatagpo yung mga pastol na naghahanap ay masumpungan yung mga tupa na mga nangaliligaw. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyo kaming hawakan, pangunahan at pagpalain sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, Jesus is the Good Shepherd. Come and be a good sheep. Naligtas sa kanyang biyaya at kapangyarihan. God bless everyone. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Atin pong pagbulay-bulayan ang Juan 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako po ay naniniwala na ang verse na ito ay familiar sa atin, ang salitang pastol o a shepherd, sapagkat ito ay maaring kaparalel ng Psalms 23 na the Lord is my shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ano ba ang katangian ng pastol? Ang pastol na kumakalinga, ang pastol na nag-aalaga, ang pastol na tumitingin sa kanyang flocks, at siya ay gumagabay, siya ay nag-nurture, nag-iingat sa mga tupa. He is the one who lays down his life for the sheep, Ang mabuting pastol pala ay talagang handa niyang ibigay ang kanyang panahon, ang kanyang commitment, ang kanyang sarili sa pangangalaga ng kanyang mga tupa, sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. At kaya kung maalala natin yung kwento ng The Lost Sheep, ay talagang ipinakita yung kwento sa parable na yon na hinanap nung shepherd yung nag-iisa, sapagkat bawat isang kaluluwa ay napakahalaga. Ganito rin tinitingnan ng Diyos ang ating mga buhay, na si Jesus bilang pastol ng ating buhay ay gumagabay, kumakalinga, humuhubog, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Siya ang pumapatnubay sa atin. Siya ang ipinako sa krus sa kaligtasan ng sanlibutan. Si Jesus na ipinako sa krus para sa kaligtasan mo. Jesus lays down His life for you and for me. That is very privilege.
despite na hindi tayo karapat-dapat. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa na nagpapahayag na Jesus is the only way to salvation. Sapagkat bilang pastol, siya ang nagtumitingin sa kanyang mga shepherd, o bilang pastol tumitingin sa kanyang mga sheep kung paano sila paghiwalayin, paano ikakategorize yung mga tupa accordingly, no? At ganun din ang ating Panginoon. Ang Diyos ang hahatol sa atin. Si Jesus ang pastol na hahatol kung sino yung tupa na dapat makaranas ng kaligtasan at ang tupa na hatulan ng kaparusahan. Lahat tayo ay naghahangad ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay naghahangad ng buhay na malaya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung nais natin na maranasan ang Panginoon bilang ating pastol, magpasakop tayo sa Kanya. Huwag tayong maging pasaway na tupa. Huwag tayong maging tupa na mas nasusunod pa tayo kaysa dun sa ating shepherd. Pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang pangungusap ng ating Panginoon. The Lord speak to you. No? Ang Diyos ay nangungusap. At sa kanyang pangungusap, siya ay nagpapakilalang ako ang pastol. Ako ang mabuting pastol dahil maaaring may mga masamang pastol na gumagabay sa iyo upang mapalayo ka sa Panginoon. Kapatid, ito ang pinaka-iingat-ingatan natin na maiwasan upang tayo ay manatili sa flux ng ating Panginoon. Tayo ay masakop sa biyaya ng Panginoon. Doon tayo sa kalwalatian, doon tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, masecure niya tayo. Kaya mga kapatid, ano ang iyong pasya? Tayo ay patuloy na manalangin, magbulay-bulay, pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Upang sa ganon, tayo ay manatili sa ilalim, sa bisig, sa yakap, sa pag-iingat ng isang mabuting pastol na ating Panginoon. At tayo ay maligtas mula sa kapahamakang dulot ng masamang pastol. Muli, mga kapatid, mahal ka ng Panginoon at nagpapahayag siya na ang hangad niya para sa iyo ay buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, salamat po, ikaw ang aming mabuting pastol. Patawarin niyo po kami kung kami ay nalilihis ng daan. Patawarin niyo po kami kung kami parang tupa na ayaw makinig sa aming pastol. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, O Diyos. At nawa po, lagi naming kilalanin ang presensya ng pastol na gumagabay sa amin, nag-iingat sa amin, pumuprotekta sa amin. Ang pastol na magliligtas sa amin. Kaya O Diyos, pagpalain ang lahat ng patuloy na nananalig at nananampalataya sa inyo. At pagpalain ng bagong buhay yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Nawa, O Diyos, muling masumpungan, makatagpo yung mga pastol na naghahanap ay masumpungan yung mga tupa na mga nangaliligaw. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyong kaming hawakan, pangunahan at pagpalain sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, Jesus is the Good Shepherd. Come and be a good sheep. Naligtas sa kanyang biyaya at kapangyarihan. God bless everyone.